Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, Mojo Aquatics. It's been a while since my last update. Medyo naging busy lang sa work. Huli kong upload ay 3 months ago pa. Mostly puro short lang ang ginagawa ko. Medyo busy lang sa other business na pagkakabalan ko. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung aking progress. Nagsimula ako sa aking goldfish hobby last year, June. So ipapakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari sa aking mga tanks. Nagsimula lang ako sa 20 gallon tank. Yun ang una kong tank as a birthday gift sa sarili ko. Then marami na akong progress. So ipapakita ko sa inyo lahat ng aking mga tanks isa-isa. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience ko. For me, I'm still a newbie kasi marami pang dapat matutunan dito sa hobby na to. Madami din ang pagkakamali, mga nagawa dati before, na may mga namatay din na fish sa akin dahil sa mga mali kong ginawa. At natuto ako sa mga experience ko na yun. At masasabi kong na-improve ko naman na maayos yung aking mga aquariums. So, okay, papakita ko sa inyo isa-isa. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. So what we have here guys is my main goldfish tank. It is a 130 gallons aquarium tank. Ayan o, pakita ko sa inyo guys. Laman ng tank ko na to, ito yung mga breeder goldfish ko. Yung kinip ko talaga. Ito yung mga pinalaki ko. Tapos binreed ko. Mostly lahat ng ito import from Indonesia. Talagang ginastusan ko yung mga aking mga breeders para makaproduce ako ng quality na mga baby goldfish. So itong tango na to, it has a 2 filtration system and naka-undersump siya. Tapos yung isa niyang filter, yung overhead sump. Ito yung kanyang overhead sump. Ayan. So before, bago ako magsimula, wala pa talaga akong alam sa pag-keep ng goldfish or even sa aquarium. Basta lang, naglagay lang ako ng tubig sa tank ko, then nilagay ko yung mga filters. Tapos, bumili agad ako ng isda, nilagay ko agad, wala akong alam sa acclimation. So, throughout time na nag-keep talaga ako, natuto ako, I done some research na dapat pala ginagawa natin yung sinacycle muna yung tank bago tayo mag-introduce ng bagong fish. At bago man tayo maglagay ng bagong fish, dapat properly muna natin sila acclimate dun sa bagong tank nila. Ayan, so importante pala yung nitrogen cycle ng aquarium para sa fish natin. Di ako expert sa ganyan, mga science na ganyan. Pero pag hindi na cycle kasi yung tank, magiging toxic yung tubig, yung ammonia nakakapatay sa isda yun. So kung bakit natin sinacycle yung tank, kasi need natin yung nitrifying bacteria or yung beneficial bacteria. Sila kasi yung kumakain ng ammonia dun sa tubig na kino-convert nila into harmless chemical o compound na tinatawag na nitrate. So need lang natin mag-water change para ma-lessen yung levels nun para sa ating isda. So ito yung aking setup. So ayan, meron din ako ditong parang aking last chamber sa 4th chamber. Ayan, may nag-DIY lang ako ng K1 filter dyan. So sa K1 filter dyan din nabubuhay yung mga beneficial bacteria. Ayan, at nandito yung aking heater, yung pump sa last chamber. Mayroon din ako mga bio balls. So
Tapos dito sa unang chamber, ayan, meron lang ako dito mga ibang klaseng filter bowl. Meron din akong disposable, yung washable, Japanese matting. Sa second chamber naman, meron akong ceramic ring. Ayan. Ayan siya. So, sa pagsacycle ng tank, at least need mo ng 1 to 2 weeks. Then, if na-check mo na wala na yung ammonia levels and nitrate levels, ibig sabihin fully cycled na yung tank nyo. Yan siya. So, ginastusan ko talaga yan. Binilang ko talaga ng mga tamang enough filter media para kasi medyo malaki tong tank na to eh. So make sure ko na madami enough talaga yung filter media na aking install. Dito sa filter medias ko, ito siguro pinakamahal yung Bakirol eh. Expensive talaga siya. So madami-dami din. Ewan ko kung ilang pieces to pero madami din siya. Kalimutan ko. Tapos dito sa loob, meron din akong K1 canister, glass canister. Yan siya. Yan, nabubuhay din dyan yung beneficial bacteria. Tapos, submersible light. Yan. Tapos dito rin sa aking overhead sump, meron din tayong mga filter bowl, mga disposable, washable. Yan, mga bucky balls. And lava rings, ceramic rings. Tapos meron din tayong photos. Ito, nalaman ko din na important din to, nakakatulong din to sa pag-eliminate ng ammonia sa mga fish waste. Nakakatulong din to maglagay ng plants. Make sure nyo lang na hindi siya naka-submersible sa ating tubig kasi delikado raw to kapag na-ingest ng goldfish. Poisonous daw siya. Tapos sa baba ng under sump, meron din akong Lucky Bamboo. Yan, aquatic plants din daw siya, kaya yan siya. Matagal-tagal na rin siya dito yung plants ko na to, talaga nag-thrive sila. Ang dami na ng ugat to. Yan. Tapos gumamit lang ako dito ng dalawang air pumps para dito sa canister and dito sa airstone, dito sa aking filter bowl na to, sa filter sponge pala, and dito sa canister para mapaikot nila yung K1 midges. So ayan yung aking mga babies na aking mga breeders. Ayan, Ranchu and Oranda. Ayan, medyo malalaki talaga sila, mostly nasa 12 to 14 cm. Talagang make sure ko na quality yung mga breeders ko para sa aking mga ibibreed na goldfish. Ayan siya. Yung favorite ko dyan, si Piglet. Yan, pangalan niya si Piglet. Sobrang laki niya, sobrang cute. And ito rin, si Pumba. Pangalan ko sa kanya, Pumba. Ayan. 3 times a day ko lang sila napapakain kasi medyo busy ako sa work. Sa umaga, then alis ako pupunta sa aking shop. Then sa lunch, uwi ako para magpakain ulit. Then babalik na naman sa shop. Then last din ang kain sa gabi. Ito yung pinapakain ko sa aking mga goldfish. Pakita ko lang sa inyo guys. So, mutant. Yan ang ginagamit ko. Iba't ibang kulay siya. Tapos gumagamit din ako ng Sake Hikari Fancy Goldfish Pellet. Lahat ito ay sinking pellet. So nag-search ako, ito yung isa sa mga talagang the best quality na goldfish pellet na pwedeng ipakain. Available dito sa Philippines. Yan siya. And kagaya to yung green. Ayan. So sabi, plant-based siya. So kahit pa paano hindi naman puro protein yung binibigay ko sa goldfish ko. Nagpapakain din naman ako ng green peas. Green peas maybe twice a week. Yan
yung pinapakain ko sa kanila. Sabi dito, prevent swim bladder disease. So kasi kapag medyo sobrang protein yung pinapakain natin sa goldfish natin, may tendency na magkaroon sila ng SBD. Yan, marami na akong experience dyan sa SBD na yan. Marami akong isda na mga bumaliktad dahil sa SBD. Kasi sa maling pagpapakain ko, sa maling mga procedure, talagang natutuwa ako kung paano talaga yung proper feeding sa kanila. Yung iba kasi may tinatawag na na nagbo-boost feed sila wherein they feed their goldfish 8 times a day. Yan. Pero kasi sila talaga tutok nila yung mga alaga nila. Unlike ako, busy ako na sila kaya nila mag-water change daily. Yan. So, important din pala malaman na pag nagpakain tayo ng goldfish natin, need natin mag-wait at least 2 to 6 hours before or after sila kumain. So, yung sudden change kasi ng temperature, parang nagsha-shutdown kasi yung panunaw ng goldfish. So, pag nag-water change tayo or bago tayo mag-water change, need muna natin maghintay ng 2 to 6 hours bago tayo magpakain. Yun din kasi nagkakos ng bloating sa kanila, hindi natutunaw yung mga pagkain nila sa sa stomach nila. Tsaka ginagawa ko din pag nagpakain ako ng pellets, pinipreso ko muna at least 5 minutes sa tubig, nilulubog ko muna para medyo malambot na. Or minsan sinusuko ko siya sa mga vitamins like na custom mix. Sinusuko ko sila doon para malambot na din na ganun katigas para sa kanila. 3 times, siguro after 3 days lang ako nag-water change. Kasi busy nga ako, yun lang yung kakayanan ko. After 3 days, nag-water change ako, 30%. Hanggang dito lang yung bawas ko. Ayan. Tapos, itong SAM ko, hindi ko na din masyadong ginagalaw Pag naglinis tayo ng SAM, guys, yung first chamber lang ang gagalawin natin. Wag natin gagalawin itong mga sa second at third chamber, itong mga filter medias na to. Yan, wag natin gagalawin yan. Ere lang, first chamber lang. Pag di natin banlawan tong mga filter bowls, make sure lang natin nababanlawan din natin sila sa tubig na galing din sa aquarium. Kasi kapag binanlawan natin dun sa tap water, may chlorine yun maaaring mamatay yung beneficial bacteria, magka-crush yung sump natin. Ayan. Meron lang ako dito sa Siyam, 10, 11, 12, 13 yan, mga breeders ko yan. Ito si Queenie, yan ang aking Oranda breeder. Yan siya. So, okay. May tayo dito sa main tank ko. Pakita ko naman sa inyo yung iba kong tank. Nasa likod siya. Saglit lang. So, yan guys. What we have here is my like a backyard farm or nilabas ko lang yung mga aquarium dito. Yan, sa pwesto namin. Kasi malit lang yung sala namin. So, naglabas na ako ng mga tank dito lang. Then, maybe pag medyo may budget na ako, yung likod namin kasi bakante, baka gawin ko din yung goldfish farm. So ayan, ito yung mga na-breed ko na, yung mga babies. Ayan, again ito nasa tub lang siya. Ayan mga Oranda babies yan, galing kay Queenie yan. Na-breed ko lang siya nitong January 4. Ayan na sila ngayon, di isang buwan na. Simple yung setup lang to. Ayan. Ano lang to? Heater lang, ilaw, submersible ilaw, tapos itong sponge filter lang. Ayan. Ito yung isa sa mga tubs ko. Then, nag-purchase din ako ng rep tub. Kasi medyo talagang ang bilis dumami ng goldfish, sa totoo lang. Nangingitlog ata ang goldfish like after 15 days nangingitlog talaga sila. Basta lang maganda lang talaga yung pakain natin, tapos malinis yung tubig. Talagang regularly mag-egg yung mga breeders natin. So ayan, ito yung mga aking rancho fries. Maybe 2 months old na sila to, mga dito. Selected ko na lahat to.
nakaling ko na rin sila. Yung pagkakaling guys, yun yung pagpipili sa mga baby goldfish kung alin yung ikikip mo or yung tatanggalin mo, yung may mga deform, yung pangit yung formation ng kanilang mga fins, tails, defect yung shape nila. Yun lang ang pinakakaya ko sa goldfish keeping guys, yung pagkakaling. Pag tinatanggal ko na yung mga goldfish kasi syempre ayaw ko talagang may mamamatay, ayaw ko talagang may dispose ako eh. Kasi gusto ko talaga lahat okay eh. Kaya yun ang pangit sa goldfish keeping para sa akin, yung pagkakaling na. Yan lang. So medyo malamig ngayon sa this month, nung January. So make sure ko talaga na 24/7 yung aking mga heater. Yan, meron ditong 4 na sponge filter. Ayan. Tapos meron din ditong Java fern na plants. Ayan. Kasi wala akong dito filter na stump sponge filter lang. So makakatulong din yung plants. Ayan. So dito talaga make sure ko na malinis yung tubig, talagang hindi ko makakalimutan mag water change dito kasi walang filter Ayan na, papansin nyo nga medyo mabula-bula na yung indication yan ng ammonia, so need ko na mag water change. So before lang ginagamit ko, mga air pump lang na maliliit. Nag-upgrade na rin ako into compressor. Ito na yung air pump nila. Yan, compressor na. Wala pa akong piping so ganito muna ginawa ko. Yan, mga bulbs lang. Ayusin ko din to para medyo magandang tignan. Lilinyahan ko ng pipes. Yan, aking ref tub. So ito mga babies ko na to, Kirin, Calico Rancho, Kawakaliko, yan yung mga Pero may nakita din ako ng mga lemon head dito na mga babies. So nakabenta na rin ako ng mga babies, mga fries in the past 2 months. So masasabi kong successful breeder na rin ako kasi nakapagbenta na ako ng mga babies, Ranchos and Orandas. And nakapag-create na rin ako ng aking page where I post the goldfish that I sell. So ayan, ito yung first tub ko. Siguro mga nasa 30 gallons lang to. Then itong ref tub. Then nakapag-add na rin ako ng 75 gallon tank. Ayan guys. So eto talaga, yung nilagay ko dito sa 75 tank ko na to, ito yung mga potential at mga aking possible na mga show grade ko na goldfish. Kasi may ganun pang category sa mga goldfish yung sinasabing pet grade, potential, material, or yung show grade na. Ayan siya. So syempre kapag sinabing show grade, yun talaga yung mga magagandang goldfish yung talagang maganda yung shape, malaki sila, maganda yung curve, okay yung fins nila, malaki yung wen, yun talaga yung mga show grade. Yung goldfish ko ng mga breeders size ko na yun, talagang ginastusan ko yun, umabot ng 7,000. Material grades pa lang yun, hindi pa yun show grade. Mga show grade siguro mahal din talaga. Ayan. Tignan nyo, mga 3 months old na to pero ang bilis na lumaki. Tapos talagang kitang-kita na yung mga kulay nila. Ayan. So ayan yung filter system nung dito sa 75 ko, at overhead sump lang. Ayan sa first chamber, filter holes lang din. Then second chamber, ayan. Meron akong K1 dito na umiikot, na naglagay lang ako ng airstone para mapaikot ko. Ayan yung mga filter medias. Then may heater ako. Ayan sa likod nila. Ayan, heater. Ayan. Tapos mayroon pa akong maliit dito na may maliit din akong compressor doon para sa mga tanks na to. Kasi yung dito, hindi pa ako nakakagawa ng pipe Dito pang gawa ng pipe para malinyahan ko na maayos yung mga hose. Medyo magdumi lang dito kasi sa likod lang to Pero medyo busy lang ako, gagawin ko din ng way na malinisan. So ayan, kalahin mo sa 20 gallons na ako nagsimula pero dumami na rin. Nagkaroon ako ng dalawang 75. So ito yung pangalawa kong 75 gallons. Ito yung mga nauna kong breeder na na-breed pa lang, mga una kong na-breed.
Ayan, malalaki na talaga sila. Ayan. For out din lahat to, binibenta ko din lahat sila. Pinopost ko sa Facebook. Ayan, sa page ko. Ayan sila. Ayan, dito sa isa, meron din dito K1 filter. Mapapansin nyo yung level ng tubig dito medyo mataas compared dito. Kasi ginugurom ko pa to mga babies. Sa paggugurom ng rancho, kailangan mababaw lang yung tubig para ma-develop yung curve sa likod nila. Ayan. Ayan, nalakas din nung air pump na to. Itong compressor. Ayan. Ayan. Sa compressor galing yan. Ayan, sa compressor. Ayan. Yung dito, yung apat na filter, sponge filter talaga na niya. Maganda ihip, malakas talaga. Kasi yung ginagamit ko dati, madaming madaming filter lang na air pump. So parang napansin ko malakas sa kuryente. Kaya ito na lang ginamit ko, isang saksakan na lang. And medyo madami-dami na rin ako na-breed. Ayan, mga na-breed ko na mga goldfish, ranchos. Mayroon din ako flower horn, ginugurom ko. Sinusubukan ko lang mag-alaga ng flower horn kung magiging successful ako. Ayan. Si Bob, pangalan nito si Bob. Malumot lang guys kasi outdoor to nasisinagat sila ng araw. Pero for me, I don't have to worry dun sa lumot kasi beneficial din sa paggugurom nila yun Yung green algae na yan, beneficial din sa kanila yan. Tapos, guys, ito rin yung pinapakain ko sa kanila guys. So, Tubifex worm. Ayan. Gumawa lang ako ng DIY na Tubifex keeper. Ayan. Diyan ko ini-store yung Tubifex ko. Dito guys, hindi na ako nag-water change Kasi maganda yung filtration ko dito sa Tubifex keeper ko dito. Never ako nag-water change dito. Tingnan nyo guys, talagang clear yung tubig. Maganda yung tubig. Never na ako nag-water change dito. So pag nauubos na itong Tubifex worm ko, lagay lang ako ng lagay. Yan. Meron akong kinukuhanan na Tubifex, talagang sasabi ko malinis. Kasi risky din talaga magpakain ng Tubifex. Kasi magdadala din ng mga sakit yung Tubifex, maaari silang magkaroon ng infection. So talagang itong nabibilan ko, sasabi ko malinis. Yan. Talagang nililinisan niyang mabuti yung kanyang Tubifex. So far naman sa pagpapakain ko nito, walang naging problem sa aking mga goldfish. Yan, kaya ang bilis lumaki ng mga babies dahil sa Tubifex. Yan, minsan nagpapakain din naman ako ng pellets dito. Tapos nagpapakain din ako ng mga gulay, steam eggs. Yung sa steam eggs guys, gagawa din ako ng videos nun paano ko ginagawa yung steam eggs. Yan. Nagpapakain din ako ng bawang guys once in a while para ma-flush out lang yung kanilang digestive system. Yan. Nanonood lang din naman ako sa YouTube ng mga iba na expert na talaga. Kagaya kay Look Goldfish na marami akong natutunan doon. Yan. So soon talaga mag-a-add ako ng mas malalaki pang tank, mga hundreds pa. Ito 75 tank na to, mali ito para talagang magurong ko sila Hindi ko na mag-upgrade into 100 gallon grow out tank lang. So nagde-decide ako maybe I'll do some pondarium or concrete pond para magurong ko siya maayos, talaga mabilis lumaki. Yan. Tapos nag-start na rin pala ako dito guys. Meron din ako ditong tub pa. Ayan. Crawfish. Yan. So, sinisimulan ko na rin mag-breed ng crawfish. Ito crawfish na to ay Australian Red Claw. So, ito yung uri ng crawfish talaga na masarap daw, na mabilis lumaki. Unlike sa mga ibang crawfish. Ayan. Ayan sila. DIY ko lang din yung mga tagawan nila. So, maliit tong space nila, mag-upgrade din ako. Baka bala kong mag-pan din para ma-mass produce ko talaga sila kasi medyo in demand na sila sa sa market ngayon.
So ayun guys, ito lang yung mga tanks ko sa simula sa isang 20 gallons. Ito na yung naging progress ko. Ayan. Napagastos na rin talaga ako guys dito sa hobby ko na to. Masasabi ko na ito na talaga yung lifetime hobby ko kasi masaya talaga ako guys dito sa goldfish keeping sa aquarium talaga. Iba talaga yung feeling sa akin ito guys. Ayan. Tapos ito yung aking mga show tank. Dito ko nilalagay yung mga fish na gusto kong i-sell. Ito yung show tank nila. Ayan. Pinunturan ko lang ng blue yung background. Ayan. Ayan guys. So far naman, goods naman. Talaga na i-eliminate ko na yung mga sakit-sakit sa aking mga alaga. Yung especially yung mga SBD na yan, yung mga dropsy na yan. Throughout sa aking research, yan na talaga na minimize ko yung pagkakasakit ng mga alaga ko. So I'll never stop learning kasi marami pa talagang matutunan dito sa hobby na to. Ang dami pang kailangang gawin para maging isang better goldfish keeper. Ayan guys. So puputulin ko na tong video na to dito sa aking mga subscriber and silent viewers. Maraming salamat guys. Thank you for the support guys. Thank you for watching and bye for now. Masingit ko lang guys kung meron kayong katanungan sa akin or meron kayong gustong i-add na makakatulong sa akin, please leave a comment. Ma-appreciate ko talaga ng sobra yun. So yun lang. Thank you for watching. Bye for now.